Good afternoon once again. Welcome to our Facebook live stream. This is Brad Alvin Gitamondok, a Bishop Delegated Roman Catholic Apologist, to share to you our topic which we will discuss this afternoon, that the grace of God that can save us Catholics and Christians is by the way of the sacraments of the Catholic Church RCC, which Jesus Himself, God Himself, instituted in the Church for our justification and our salvation. Apart from the sacraments, grace and justification and salvation cannot be given to any man. So this is our topic for today. My purpose for this live stream is not for content, so that I have many views, no, and especially not for monetization, no, because money is not my purpose. My purpose here is to share the Word of God through the Scriptures. I'm using books and standard references so that we will not be biased against Protestants. We use their Protestant sources and references to defend our Catholic faith. That's why we use the big names of non-Catholic but Protestant biblical scholars and biblical theologians. My demand for you, if you watch this live stream and video, please just simply share this to your Facebook walls, on your Facebook group and pages in which you belong, so that many Catholics will be informed and many non-Catholics would also know the stand of the Roman Catholic Church, that we really own the Scriptures because we understand the Scriptures and we have the right way and method and process of salvation revealed and given to us by God through His Holy Word, the Holy Bible. Now, sacraments is in the Bible. It comes from the Latin word sacramentum, from the Greek mysterion. I have here the Thayer's Greek-English lexicon. As usual, we use this, a dictionary numerically coded to Strong's Exhaustive Concordance. This is authored and edited by Dr. Joseph H. Thayer, a known Bible scholar, Greek New Testament scholar, and Hebrew scholar of the Old Testament. He is a Protestant biblical theologian and Protestant Bible scholar, together with Augustus and James Strong's Exhaustive Concordance of the Bible. This is an indispensable resource for better Bible study. Easy to read, extra clear typeface. Find every occurrence of any word in the King James Version Bible, even using the King James Bible. Discover Hebrew and Greek words underlying the King James Version English using the Strong's numbering system. Use the updated Hebrew and Greek dictionaries to find brief definitions of each word of the original languages. Quickly find your place with clear edge tab indexing. This is an updated edition of Strong's Exhaustive Concordance. Takes James Strong's monumental work and updates it to be even more useful to the modern reader. So, ito from Hendrickson Publishers. Kaya may Bible study tayo. We have to be serious. We have to use these Protestant Bible scholars, mga works and reference tools. Hindi pwede magbabasa ka lang ng Bisaya, Cebuano Bible, babasa ka lang ng Tagalog Biblia, ng English Bible, Catholic o Protestant, tapos apologist ka na agad, tapos magtuturo ka na. Iba ako kaya Bishop Delegated tayo. Kasi, obispo ang maestro ko dati sa exegesis and hermeneutics, Bishop Crisostong Moyalong. He is an exegete, that's why I'm also an exegete by right and by personal ability, because I have this schooling from our own bishop from the Catholic Church, who is an exegete. So, he left me with his books after he went to America. He got married, and still he is the one who gave me authority, gave me delegation in Manila as Roman Catholic apologist. Now, in the Bible, it is very clear. Thayer's Greek-English Lexicon of the New Testament by Dr. Joseph E. Thayer. The word sacrament comes from the Latin word sacramentum, and it is written in the Latin Vulgate, in the Latin Bible. I have Sacra Biblia Latina Vulgata here in my library, and let us just read the Protestant, because if I read the Sacra Latina Vulgata,
Protestants will say that I am biased. So, did Dr. Joseph Thayer know this? The truth that this is really true comes from the Greek word mysterion. And we will see the Strong's Numbers and Concordance of the Bible, Greek 3466, mysterion, if what is that does mean, that word. The Vulgata, translates the word mysterion in the Greek as sacramentum in Latin. It is written word by word, letter by letter, sacramentum in Daniel 2:18. So Daniel 2:18 nandyan pala sa Old Testament, sa Latin na Vulgata, in the 3rd century pa. Translated by St. Jerome from the original Greek word mysterion, nasa Biblia din, the same verses. Daniel 4:6, nandyan din sa Tobit 12:7. Book of Wisdom of Solomon, chapter 2, verse 22. In the New Testament, in Ephesians 1:9, Ephesians 3:3-9, Ephesians 5:42. It is translated from the Douay Rheims version and the Challoner Rheims version. Marriage or matrimony is a great sacrament. From the Latin, in the Latina Vulgata, est magnum sacramentum est. It is a great sacrament, magnum sacramentum est, referring to marriage or matrimony. Efesos 5:32. It is also written in 1 Timothy 3:16. So the mystery word or mystery in the Greek is also word sacrament. So Jesus is also our great sacrament, the God manifest in the flesh. That is the mystery of our religion, the mystery of our faith, of our Catholic faith, Mysterio Fide. It's also written in Revelations 1:20. So it is very clear that Dr. Joseph Thayer affirms. It is a Protestant Bible scholar and Bible theologian. Page 420, Greek 3466 of Thayer's Greek-English Lexicon of the New Testament. Now, it is written in the Bible, sacramentum, from the Greek mysterion, because it is the act of God Himself. It is a sacred rite. Sacramentum meaning sacra, meaning holy. Mentum meaning it is an act. It is a sacred or holy act, not by any person, not ourselves. It is by grace of God, Ephesians 2:8-9. That's why He built the sacraments, sacramentum, from mysterion in the Greek. It is the only act of God, and no man has ever done any sacrament, but only administer the sacrament, of which the doer and the justifier of the sacrament is God Himself through His Son Jesus Christ, as He instituted in the Bible. So now let's go to Strong's. Dr. Augustus Strong and his son, Dr. James Strong, is the author and editor of the known exhaustive concordance of the Bible. Here, 3466, let us read. Greek 3466, the Greek word mysterion, which is translated in Latina Vulgata many times in the Old and New Testament. I have read in the Thayer. You reviewed the video. It is written many times, the word sacrament, in the Latina Vulgata. Now, let us read how Augustus and James Strong defined mysterion. Greek 3466, mysterion, from a derivative of mu, to shut the mouth, a secret or mystery, through the idea of silence, imposed by initiation into religious rites or mystery. So, the mystery is imposed on the religious rite. Merong rito, merong ritual. Ang Kristiyano, merong ritual din sa Old Testament, mga Hudyo. Ngayon, wala na silang rito kasi wala na silang templo, wala na silang pari. Pero the Catholic Church, which is the continuation, the confirmation, and the fulfillment of Judaism, the true religion from 33 AD when Christ built His church upon Peter in Matthew 16:18. In Latin, et ego decotebe, et to es Petrus et superam Petram, edificabo ecclesiam catholicam miam, et portae inferi non prevalebant adversus iam. Venerable BD 7th century Latin Vulgate translation in Medieval Latin, ecclesiam catholicam miam. So Christ founded His church and built also the 7 sacraments inside the Catholic Church as the means of giving His grace so that we can be justified, we can be redeemed of His blood, and we can be saved. That is in the Bible. According to Strong's exhaustive concordance of the Bible, the word mysterion, Greek 3466, which is translated in the Latina Vulgata specifically by St. Jerome and the Clementine Recension until now, Douay Rheims version English, sacrament or sacramentum,
For example, marriage and matrimony. Again, in Ephesians 5:32, marriage or matrimony refers to Christ and the church, and this is a great mystery, or this is a great sacrament, the Douay version says. Est magnum sacramentum est. It is very clear, it is biblical. Now, it is a religious rite, since Judaism has religious rites like circumcision. Now, the Christian religious rite of initiation is, for example, baptism. And this baptism is instituted by Christ in the New Testament. Matthew 28:19-20, in Mark chapter 16, verse 16, as I have read yesterday, the word in the Greek, soteria, salvation, kaligtasan, pagliligtas ng Diyos, ay sa pamamaraan ng mga sakramento, halimbawa, baptism. So, this is a fundamental and necessary element of salvation, as I have shared to you yesterday in the New Testament Word Book by Dr. William Barclay on soteria or salvation. Kailangan po ito, necessary. So, necessary element of salvation, kasama pala mga religious rites, sabi ni Strong, itong mga sacraments. For example, baptism, Mark 15:16. And he said to them, Amplified Version of the New Testament, Protestant to binabasa ko palagi, go into all the world and preach and publish openly the good news, the gospel, to every creature of the whole human race. 16, he who believes means to have faith, not sola fide, not by faith alone, kasi meron pa who adheres to and trust in and relies on the gospel, and him, meaning Jesus Christ, whom it sets forth. So Jesus Christ is the one who sets forth baptism and other sacraments. I'm only giving this example. Number 1, baptism, the sacrament of initiation. Mark 16:15-16, and is baptized will be saved from penalty of eternal death. You see, baptism can save us, can justify us, Catholic Christians, from the penalty of eternal death, from hell, from damnation. Matthew 16:18, because if we are part of the Catholic Church, the Catholicam Ecclesiamiam, then the gates of hell cannot overpower us, because Christ works in us through the sacraments, His divine life, through the sacraments, His grace Himself. That is what grace means, the divine life of God. Buhay mismo ng Panginoong Kristo yan, na nakaisa tayo kay Panginoong Kristo sa pamamagitan ng mga sakramento. Halimbawa, bautismo. Ang bautismo daw, save us from the penalty of eternal death. Amplified version of the Protestant. But he who does not believe, who does not adhere to and trust and rely on the gospel, hindi ka maniwala dito at manampalataya sa Mark 16:15-16 na ito pala ay kailangan ng bautismo sa kaligtasan, you will be condemned. The gospel and He, Christ, whom it sets forth, will be condemned. King James Version, ganun din. And he said unto them, go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. So, meron kasama na gawa ng kaligtasan, gawa ng para maging justified tayo through the grace of God. Yung faith natin, it's not grace Himself. It is a gift of God from the Holy Spirit, but yun ang pamamagitan ng faith natin, pananampalataya, na natanggap natin, kinikilala natin ang Diyos ang kanyang mga aral. Tapos, we need a faith response. Yung faith response natin, hindi agad yun automatic may grace. May gagawin tayo para tanggapin yung grasya. Yung grasya sa pamamagitan ng sakramento. Ang sakramento is the channel and agent of the grace of God. Kaya nga yung baptism can save us from the penalty of death. Binasa ko dito, basahin nyo lahat ng translation, Tagalog, Cebuano, Bisaya, Protestant, and Catholic Bible. Mark 16:15-16, specifically, baptism can save us from the penalty of eternal death. So, yung sakramento na bautismo, the first sacrament of initiation, we are incorporated into the body of Christ, the church, Matthew 16:18-19, because the church is the body of Christ in which Christ is the head. Ephesians 1:22-23, Efesos 5:23-32, matrimony, Christ is married to the church, and that is a great sacrament. Et mundum magnum sacramentum est, in the Latina Vulgata, sacrament, letter by letter, letra po yan, Efesos 5:32, Efesos 5:23, Colosas 1:18. Si Kristo ang ulo at puno ng kanyang iglesia katolika, na kanyang katawan, Colosas 1:18. Maraming talata pa sa Biblia. Iglesia Katolike, Acts 9:31, the Catholic Church, Hemen Ecclesias Catholistes, kay Judias, kay Galias, kay Samaria. Binasa ko dito kay Thayer kahapon, paulit-ulit kong basahan, at kay Augustus Strong,
at saka vines, no? Tapos Roma 16:23 used by vines. Ganun pa rin, pro-Romayos, Catholicite, Ecclesia, Roman Catholic Church, Roman 16:23, Roma 16:23, ginamit ni Dr. Vine. And then also, Hebrews 12:23 in the King James Version, sinabi dyan, the general assembly of the firstborn in heaven, whose names are written in heaven. So, general assembly, pangkalatang pulong at iglesia, Hebreo 12:23, King James Tagalog Version, based on the King James English Version, Hebrews 12:23. So, iglesia katolika talaga yan, walang iba eh. Catholic Church, Roman Catholic Church, Romans 16:23, Hebrews 12:23, Catholic Church in heaven, the saints and the angels, and then Catholic Church on earth started from Jerusalem in Judea, in Israel, at the day of Pentecost in Acts chapter 2, verse 147, and Matthew 16:18-19, and Acts chapter 9, verse 31, the Ecclesia Catholis. Now, let us read also Vine's complete expository dictionary of Old and New Testament words with topical index by Dr. W.E. Vine and doctors, Protestant Bible scholars and biblical theologians who have great names and big names in the Protestant world until today, and maybe till kingdom ka, mga sikat to mga magagaling to na mga Protestant Bible scholar. Hindi katulad ng mga Sabadista dyan, magko-content for money, for fame, tapos mga kasunungalingan naman, wala na mga Greek scholarship. Si Brad Alvin Gitamundok po, ang maestro ko is a Greek exegete, is a Bible exegete talaga. Obispo nga eh. Kaya siyempre, ako lang ang direct niya na estudyante, ako tagadala ng mga libro niya at ang bagna ni Bishop Yalong. Di lahat ng karunungan niya, when he resigned as a Bishop of the Catholic Church, he got married, nandito lahat sa akin. Ngayon. So, I am also a private Catholic theologian myself and a biblical exegete because I know these things. Look at other apologists if they know these things. Naghirap nga sila mag-English lalo pa mag-aral ng Greek. Kahit bigyan natin sila ng libro, maghirap pa rin sila kasi hindi sila marunong magbasa ng Greek Bible. Tayo marunong tayo magbasa ng Greek and Hebrew and Latin Bible kasi ang maestro natin is bishop. Kid itself to Strong's reference numbers and concordance. Tingnan natin dito ang word mysterion. What does it mean? Mga religious rites, it can also be interpreted and meaning na ganito, page 424 according to Dr. Vine, Dr. Unger, and Dr. White. Mystery, page 424. Mysterion, 3466. O pareho din dito sa Strong's and Thayer's. Anong ibig sabihin? Which is known to be Mostes the initiated from Mio to initiate into the mysteries. Philippians 4:12. It could also mean mysterion according to Strong's na religious rites and Thayer's sacramentum in many verses in the Old and New Testament. The church, sa loob ng simbahan, which is the Ecclesia Catholici, the Catholic Church, is Christ's body, the union of redeemed man with God in Christ. Ephesians 5:32. Kaya yung Efeso 5:32 sa Dueres version at Challoner Rhymes, na great sacrament, sacramentum, mysterion, ang pagkakaisa yun na tinubos tayo at niligtas ang ating Panginoon Kristo. We must have a way through religious rites and sacraments to be in union. That is the mysterion, the way of redemption and salvation and justification of God to sinful man like us, Christian Catholics, as part of the church. Napakaliwanag ang Iglesia, ang katawan ni Kristo, ang pagkakaisa ng mga tinubos at tiniligtas sa mga tao ng Diyos sa pamamagitan at sa loob ni Kristo. Efesos 5:32, Colosas 1:27. The ways of God in grace, Ephesians 3:9. The word is used in comprehensive way in 1 Corinthians 4:1. Kaya mga apostol, si Kristo at mga apostol at mga obispo at pari, sila ay mga dispensers and agents, human agents of the grace of God through the use of the religious rites which we call sacraments according to the Bible in the Greek text and the Greek word of the meaning sacramentum, Latin, from the original Greek which is mysterion. So let us read 1 Corinthians 4 verse 1. So there is really a way to administer the grace of God. Yun yung mga apostol at mga pari at mga obispo. Pati si Kristo nagbibinyag sa atin, nagbibigay ng kumpil at iba pa, giving us marriage. Diyos lang ang mga pag-asawa ng tao. Efesos 5:32, Genesis 1:26, 27, 28, 29. Ngayon, basahin natin 1 Corinthians 4:1, King James Version. Basahin natin dito sa the layman's parallel
New Testament, comparing four popular translations in parallel columns. The King James Version, the Amplified New Testament, the Living New Testament, the Revised Standard Version, 1 Corinthians 4:1. Let a man so account of us, sabi ni St. Paul. Ano sila? Isipin nyo kami, ituring nyo kami na let men account of us as of the ministers of Christ, mga ministro kami ni Kristo. Ano na ministro ni Kristo? And stewards of the mysteries of God. Ibig sabihin, we are the stewards, the doer, the giver, and the administrator of the mysteries, mysterion, in Latin, sacramentum, sacraments of God. Sacraments in Ephesians 5:32, regarding marriage or matrimony. And in baptism, Mark 16:15-16. And in confirmation, example, Acts chapter 8, verse 15 to 19, etc. That is what is the King James Version reads. In the Amplified New Testament of the Protestant, so then let us apostles be looked upon as ministering servants and stewards, trustees of the mysteries, that is, the secret purposes of God. So the mysteries of God, the religious rites in which God gives His grace to redeem and justify and save sinful man like us Catholic Christians, is through the apostles, through the church, through the bishops, the successor of the apostles, Acts 20:28, 1 Timothy 3:1-7, 1 Timothy 4:14, and many verses in the Bible. Very clear. Living New Testament. So Apollos and I should be looked upon as Christ's servants who distributes God's blessings by explaining God's secrets. So nagdidistribute sa mga blessing ng Diyos through the sacraments, through the mysterion, and the sacramentum. Mga apostol, kasunod ng mga apostol, mga obispo. 1 Corinthians 4:1, Gawa 20:28, and many verses in the Bible. Revised Standard Version, RSSB. This is how one should regard us as servants of Christ and stewards of the mysteries of God. So stewards ka. Moreover, it is required of stewards that they be found trustworthy. So may steward. May binagbigyan ng karapatan, mga apostol yun, sa pamamagitan ng Panginoon Kristo. Bumalik na si Kristo, namatay ng mga apostol. Sino ang kasunod? Kasunod ni Pedro, who is the chief apostle here on earth. Matthew 16:18, the chief prime minister. You are Peter, and upon this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. San Mateo 16:8-19. At ibibigay ko sa iyo, Pedro, ang susi ng kaharian sa langit. Anong yung kalagan sa lupa, kalagan sa langit. Anyong gapusin sa lupa ay gagapusin sa langit. San Mateo 16:18-19. Sila mga apostol at kasunod na mga obispo, Gawa 20:28, ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakainin ng iglesia ng Diyos na bililina ng kanyang sariling dugo. Acts 20:28, yun po ang apostolic succession. Ang mga obispo po at mga kaparian mula ng panahon na natatag ang simbahang Katoliko sa Mateo 16:8-19, Gawa 2:1-47 sa Pentecostes sa Jerusalem 33 AD hanggang ngayon, Mateo 28:19, sasamahan ko kayo hanggang 20. Hanggang sa katapusan ng mundo. San Mateo 28:19-20. Kaya we are saved and justified at redeemed through the 7 sacraments which Christ, God the Son Himself, by the will of the Father and the Holy Spirit, instituted inside RCC, the Roman Catholic Church alone, and not outside of the Catholic Church, till kingdom come. This is the way, the method, and the process of the salvation of God through the sacraments. I've used Vine's complete expository dictionary of Old and New Testament words. Thayer's Greek English lexicon, who affirmed the word sacramentum is really there in the Bible, even in the Old Testament, in Prophet Daniel, Book of Wisdom, Tobit, etc., and Strong's Numbers and Concordance. Now, dito tayo mag-focus after we study the Greek word using Vine's, Thayer's, Strong's, and the New American Standard Bible and Protestant Bibles. So, walang bias. So, klarado tayo na itong paninindigan ng simbahang Katoliko, mababasa talaga sa Biblia, letra po letra, according to the original Greek and Latin and Hebrew, the Bible, the original Bible, which the Roman Catholic Church compiled. Ito din patunay natin na tamang ating aral. Tayo din ang may-ari ng salita ng Diyos na nakasulat dito sa Biblia. Hindi po mga Protestante, kasi hindi po nila naintindihan, kasi hindi sila ang may-ari ng banal na kasulatan o Santa Biblia. Hindi nila alam ang Greek word, ang meaning. So wala sila sakramento. They don't know Latin. Sacramentum in the Latina Vulgata. They don't have Latina Vulgata. While we have Sacra Biblia Latina Vulgata from Jerome Clementine Recension until now, the new edition of the modern Latin version, Latina Vulgata, I have. Catholic Church have.
So, Protestant, like Baptist and Adventist, wala sila. Wala silang Latin, wala silang Greek. Wala nga silang mga referensya na ganito. Magdidebate, matagal na. Walang mga ganitong referensya. Mr. Gitamundok, hindi pa nagdebate. Matagal na itong mga libro sa akin. No? Binigay ito ng obispo sa akin. So we, the Catholic Church, through the Holy Office of the Chief Roman Catholic Apologist, has proven through my live stream na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana lamang may-ari ng Biblia, nakaintindi ng Biblia, at natuturo ng tama na paraan ng kaligtasan ayon sa salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. So sa mga translation ngayon, malalaman natin na tama talagang interpretation sa Biblia na letra po letra, because we cannot exegete a Bible verse. We cannot have hermeneutics, hindi natin malaman, maintindihan ang tunay na kahulugan ng mga talata sa mga translation sa Bible, English, Tagalog, Cebuano. Kung hindi natin naintindihan ang meaning ng words used in the Bible, in the original Greek, in the original Latin, kaya we need dictionaries, Greek lexicon, to interpret, to know the meaning of the word by word itself on the complete verse. Ako alam ko kasi nag-aral ako dito. Paano yung mga Adventist, mga Baptist, hindi alam, walang mga libro. Paano sila, nag-aral lang sila ng translation? So they understood only the translation without referring na hindi nila naintindihan ng original Greek, Latin, and Aramaic, and Hebrew of the original Bible, which is owned by the Catholic Church. So yan ang diferensya eh. Nagdudung-dunungan lang itong mga hindi Katoliko, wala naman talagang alam sa Biblia. By the way, shout out to my friend here, my disciple, Dong Jesse Lo Orsal, my friend and also disciple, Brad Raymond Gailo. Please share this to your Facebook walls, Brad, and to your group and pages para marami naman kaintindi na tayo talaga, ang Katoliko, ang batay sa original Greek and Latin and Hebrew. Sister Grace Fernando Rosete o Pastor Fuentes R.A., tutulan mo itong tema ko. We will have a debate on this. Pero bili ka muna ng Thayers, bili ka muna ng Vines, Badre and Fuentes, at Strong Numbers. Kung wala ka nito, maghingi ka muna ng donation sa mga membro mo. Kasi ako, kompleto ako, tapos magdedebate tayo. Dahil na lang kayo sa translation. 1609 lang kayo. You have no part of the scriptures. Naghihilap mga kayo mag-interpret, Badre. Sa English, pati Tagalog, pati Cebuano. Diyan lang kayo sa translation. Relying translations. You don't know the lexicon, the dictionary, the definition of the Greek words and Latin words, and even Hebrew and Aramaic in the Old Testament, used in the Bible, original Bible, Old and New Testament. So, ayan, wala kayong sakramento. Tulad ng Baptist, walang sakramento ang Baptist. Ang kanilang baptism, Eucharist, or Lord's Supper is only an ordinance. An ordinance is made by man. It is not made by God. It is a sacrament really. Because according to Strong's, this is a religious rite done by God Himself. According to Thayer, no? Sacramentum, Greek 3644, and Vines Complete Expository Dictionary of Old Testament and New Testament terms. Nakakaligtas talaga kahit tinutulan ng mga Baptist mga born again evangelical na hindi makapagligtas daw ang rito ng bautismo, ang sakramento ng bautismo. Mali. Marcos 16:15-16. Sinabi ni Jesus sa kanila, part of the gospel to, ebanghelyo to, salita to ni Kristo, letra po letra, tapos tutulan ng Baptist. Hindi daw makapagligtas ang sakramento ng bautismo. Walang ang sakramento ng bautismo sila, ordinance. Hindi talaga makapagligtas. Ang ordinance lang ng tao, hindi ang Diyos ang gumawa. Umayaw ikaw sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang sino mang sumasampalataya, so not by faith alone. Hindi sinasabi nito, ang sino mang sumasampalataya lamang ay maliligtas. Wala. Ang sino mang sumasampalataya, anong paparaan para maligtas ka sa pananampalataya? Anong gawa? At mabautismuhan ay maliligtas. So yung soteria, kasama yung sacraments, doon ang grace, the work of Christ, the work of God, in the sacraments, kaya may element of grace, may element of the work of Christ, may gospel. Pero ang tanong, saan yun iparaan? Sa religious rite, sa sakramento, sa mysterion of God in the Greek, sakramento in Latin, sacrament in the English Duenas version. Makapagliligtas ang bautismo, isang sakramento, sacrament of initiation, the first sacrament. Ang sino mang sumasampalataya, hindi po sumasampalataya lamang. Kaya walang faith alone, walang sola fide sa Biblia. Sabi ni Kristo nagsabi, at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya, ibig sabihin, hindi ka sumampalataya, hindi ka rin magpabinyag. Alangan naman na sumampalataya ka tapos hindi ka nagpabinyag, o hindi ka sumampalataya tapos nagpabinyag ka, ay paparurusahan. So the death penalty will be imposed onto you if you are not baptized by RCC, Roman Catholic Church, Mark 16:15-16,
O inulit ni Pedro kasi sila Pedro ang inutusan na magbinyag. Sabi ni Kristo sa Mateo 28:19-20 at Mark 16:15-16, basahin natin ulit dito sa Biblia. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang binasa ko ang bagong tipan ng Magandang Balita Biblia. New Good News Bible, Tagalog version, Filipino version. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, San Mateo 28:18-19-20, binigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Baptism in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Hindi makapagligtas. Makapagligtas, Mark 16:15-16. Kasi gawain yan. Holy act yan, sakramento yan. Mystery yan of the Holy Trinity, Father, Son, of the Holy Spirit. Kaya nga sakramento Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Ang mga utos pa ni Kristo, pag sinunod natin, hindi makapagligtas. Makapagligtas. Matthew 19:17. And many verses in the Bible. Matthew 28:20. Tandaan ninyo ako'y laging kasama ninyo sa iglesia, sa simbahan. Matthew 16:18 na kanyang tinatag. Hanggang sa katapusan ng panahon. San Mateo 28:18-19-20. Si Pedro na inutusan dito, Marcos 16:15-16, nagpasulat, inutos niya kay Evangelista Marcos sa kanyang assistant. Nagsabi dito sa 1 Pedro 3:20-21, ang bautismo po, letra po nakapagligtas. So ito ang sakramento. Dito ang grace, ang biyaya ng Diyos, ang grasya ng Diyos. Dito ipinaraan sa religious rite. For example, baptism, Mark 16:15-16, Matthew 28:18-19-20, 1 Peter 3:20-21. Napakaliwanag dito, letra ito sa Katoliko. Sila ang maspiritong, sabi ni Pedro, Epistola Catholica ad Sancti Petri Apostoli, the Catholic Epistle of St. Peter the Apostle. Walang Katoliko na sulat ito sila Nagbabasa lang, hindi nga St. Peter, unang Pedro lang. Mga Protestante, walang respeto kay Pedro. Si Pedro may-ari, Epistola Catholica ad Sancti Petri, Saint or Holy Peter the Apostle. Katoliko na sulat. Kay Katoliko na kaintindi, Katoliko ang Biblia. Wala silang Katolikong sulat. 1 Pedro lang sa kanila, 3:20-21. Hindi maintindihan. Translation pa, hindi pa naintindihan. Letra pa. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod ng matyagang naghintay ang Diyos ng panahong si Noe. Habang ginagawa nito ang daong, doon ay ilang tao. 8 lamang ang nakaligtas sa tubig. So may pagliligtas doon, literal yun. 1 Peter 3:20. Ano yun ngayon sa bagong tipan? Mula sa baha sa lumang tipan sa panahon ni Noe. Verse 20. 21, patuloy. Ang tubig ay larawan sa bautismo na nagliligtas. Ang bautismo nagliligtas. Ang bautismo, ang bunyag, nga nagaluwas ka nato karon. Nagliligtas ang bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Kasi nabuhay na maguli si Kristo. Si Kristo yung nagbautismo sa atin. John 4:1-2, Mark 16:15-16. Mystery union of God. We are in Christ, sabi ni Vines, na nakaisa tayo sa loob ng simbang Katoliko. Nakaisa tayo kay Kristo, Efesos 5:32, Efesos 3:9-11-12, at marami pang talasa sa Biblia. Walang alam itong mga hindi Katoliko, mga Baptist, mga sulpot lang 1609, tatag ni John Smith. Itong mga Adventist, 1863 lang. Wala din sakramento, walang Latin Bible, walang Greek Bible. King James sila, tinanggalan pa ng 7 biblical books. So paano yan ngayon? Wala talaga Zero talaga mga Baptist Church. Ang baptism nila hindi nakapagligtas. Isa Greek nakakapagligtas. Baptism that now saves you. Ang bautismo nagliligtas sa inyo. Hindi ito nilinis ang dumi ng katawan. So not physical but spiritual. Ito ay pangako ng Diyos buhat sa isang malinis sa budi at iniligtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo na umakyat sa langit at ngayon nasa kanan ng Diyos. So yun si Kristo nandun sa langit, pero ang Katoliko na Kristiyano sa loob ng simbahan Katoliko, the Ecclesia Catholici, Acts 9:31, Romans 16:23, Hebrews 12:23, and many verses in the Bible. Ito yung iniligtas sa bautismo, the sacrament of baptism. Kay si Kristo nandun na ngayon sa langit. Kasi binibinyagan tayo natin simbahan Katoliko. Unang Pedro 3:20, 21, 22, Marcos 16:15-16, Mateo 28:18-19, 20. O basahin natin sa Greek. Walang alam to sa Greek, hindi marunong magbasa ng Greek Marami pa itong pag-aaralan, nagpastoral lang, tapos walang alam sa Biblia. Ako ay more than 40 plus years in the Bible apostolate. Kaya yung compilation of the Bible that the Catholic Church really made the Bible, even the Old and New Testament, it is true. Hindi yan nga sila, yung mga Baptist Adventist. Hanggang ngayon, hindi na naribat yung dalawang live stream ko.
Di ba kayo nahiya dyan, mga Adventist at mga Sabadista at mga Baptist at mga kontra ng simbahang Katoliko? Nanganga kayo sa aking live stream about that the RCC Roman Catholic Church made and then compiled and then canonized the whole Bible, Old and New Testament. O dalawa yung live stream ko, wala man kayong reaction dun eh. Yung sa iba, nag-react kayo, pero sa akin, nahirap kasi, mahaba yun tapos kompleto. Wala kayong detalye, wala kayong libro, walang referensya. Yan ang problema eh. Paano kayo mananalo sa Catholic Church? Kompleto kami. Kasi full faith, full truth nandito sa simbahan. Pati nga ng mga libro ng apologists, ang chief apologist sa si Brother Alvin Gitamundok, mas pinakakompleto kasi lahat ng apologist sa Katoliko, di lalo pa sa Protestante. Mas kompleto pa ko sa Protestante. Wala nga kayong mga libro mga Protestante. Paano kayong maging tama? Tama kayo kung kayo ang pinakamalaming libro ay Vatican Library, pinakamalaming libro. Iglesia Katolika Apostolika Romana sa Vatican Library. Ang pinakamalaking, greatest and biggest library all over the world is the Vatican Library sa Roma. Kaya mautak at wise at marunong ang simbahang Katoliko for 2,000 years na. O 1 Peter 3:20. Tingnan natin in the Greek. The Sotesan were saved. The hudatos through water. Ano tong water na nakaligtas sa Greek? 1 Peter 3:20-21-22. Hokai, humas, antitopon, mon, suse. Suse. So ito yung soteria. Susin. Saves. O ano? Ano yung sote? Suse. Baptisma. Baptism saves. Baptism saves. Letra po letra, dalawang salita. Baptisma. So baptism saves. Nasa Greek, New American Standard Bible. Tapos tutulan mo, Mark 16:15-16. Greek. Ito, Protestante ito na Greek. Binabasa ko para walang bias. 1 Peter 3:20, baptisma. So baptism saves. Ang bautismo, ang binyag, nakakaligtas. Sabi ng Diyos kay Pedro, ang bautismo daw na sakramento sa Iglesia Katolika, hindi lang po ordinansa, kasi ang ordinansa hindi nakakaligtas. Nakakaligtas letra po letra sa Griego, wala nga sa Greek dalo na sa Latin, Mark 16:15-16. Ho pestimosas, believing, kai baptises, sotesetai, being baptized will be saved. So, if they will be baptized subject to the sacrament of baptism, ang mangyari, ang resulta, ano mangyari sa kanila? Maligtas ba? Sotesetai. Baptistes, sotesetai. They will be saved when they will be baptized. Yun ang Greek meaning ng baptistes, sotesetai. Hode, apistosos, katakesetai. And they will become then those who do not believe. Yan ang original Greek. Hindi marunong magbasa ng Greek. Diretso lang sa translation. Translation nga, English, Tagalog, Cebuano, hindi pa maintindihan. Kaya wala, bagsak talaga. O baptism pa lang yan. Hindi pa sinali ko ang 6 other sacraments. Napakaliwanag dyan. So paano yan? O, Brad Fuentes, you are my friend, no? Bili ka ng vines dito pa sa akin. Bumili ka para mura lang. O, ito rin, tires. Maghanap ka ng tires. Maghalungkat ka ng mga donations dyan. O, ito, Strongs. O, common to. Dapat meron kayong mga pastor ng mga tools ganito. Ayaw kayo bumili nito kasi dito maliliwanagan kayo. Ang Katoliko ang tunay. Ito ang exposition ko. Ako ang una dito. Kaya ang chief apologist, ito talaga mauna palagi. Akong nauna nag-live stream ng Tagalog. Sumunod lang punto-punto. Matagal na silang sumunod Ako talagang original bishop delegated na may papeles. Ako din ang una. Ako din ang international debater na Pinoy. Una din na nakipagdebate sa mga Amerikano. Sumunod lang yung iba. Si Ari Fuentes, sumunod lang dito, nakipagdebate sa Amerikano. Pero akong nauna. Kaya nga, kailangan ito, this is a necessary office, ang Chief Roman Catholic Apologist, that only Catholic who are in the state of grace, na tulad ko, is deserving to have this holy office. Hindi tulad ng iba dyan na mga apologist, mga bakla. No, tulad ni Sanrio Adams, Jess Abalyar. Paano yan? Bibigyan ng Diyos ng karunungan, walang ang delegasyon, labag na labag pa sa canon law, no? Gumawa ng sariling grupo, AMS, bawal yan sa canon law, gagawa ka, magtatag ka ng sariling grupo mo, wala kang spiritual director. Meron ako, radical disciple missionary, spiritual director ko, directly, is Bishop Bactol, na retired bishop na. At yung bishop na nagturo sa akin, si Bishop Joel Bailo, ng Masbate, isa din yun. Tapos,
Bishop Crisostomo Yalong, ang aking maestro. So hindi ako labag sa canon law. Magtatag ito sila, Jesse Balyar, Ave Maris Estela, Apologetics Group, walang parokya, walang parish priest, walang spiritual director. Di labag na labag sa canon law. Di walang karunungan, di kung ano lang may turo. Naturo, mga maraming mali. Ang mga apostol daw, hindi sumulat sa Grego. Ibig sabihin, mga propeta, hindi rin sumulat sa Hebreo. The apostles and the evangelists wrote the New Testament in original Greek. Hindi alam to Ito sila manalili, sila na ugaldi. Mga Katoliko nga, pero mga modernist. Pretending to be apologists, sila Jesse Balyar. Hindi naman talaga delegated by the church. Gusto lang magpasikat magparami ng views para for content and for money, for monetization. Kontra sa akin, I practiced holiness even sa preaching. Bakit? Hindi ako nagpapamonetize kasi yung monetization ng pera, yun yung makakorap sa apostolate ko. 40 years plus ako, hindi ako namemera, so hindi corrupted itong apostolate ko. Hindi tulad ng iba dyan, puro pera. Magtitinda ng holy water, 200 pesos per liter. Tapos yung prayer book ni Father Sikia, mag-teach ng seminar ng spiritual warfare. Tapos yung kay Father Sikia na 300 pesos lang na libro, prayer book, spiritual warfare, ibibenta 1,000, 1,200. I-corrected sila, may merong mga maring turo. Si Brother Alvin kailan? 40 years plus ako, may maring turo ba ako? Sige, mag-live stream nga kay Protestante at Katoliko. Naghirap nga mga Protestante, i-rebuttal ito at idibang itong mga exposition ko at mga live stream ko, lalo na mga Katoliko. Hindi mga Katoliko mismo na mga kalaban ko. They cannot rebut me. Wala nga dyan sa YouTube mga rebuttal sa mga debate ko sa mga exposition ko. Kasi unrebuttable to, mahirap tong i-rebut kasi the detail of my argument is awesome. Grabe talaga. As in, superior talaga in argumentation and debate. Kahit nga sa mga debate ko, paano mo yan mabubuwag? Paano mo yan? Ang nagawa ng mga Baptist Church, ito sila Dino Diaz, sila James Orenciada, inedit, pinuputol-putol. Inedit para lumabas. Parang natalo ako pero walang nanonood kasi ang buo sa debate, bugbog sarado sila You cannot deny it, both Catholic and Protestant. Kasi patuloy pa rin tayo, numero 1 tayo. Wala pang masigit, mas lamang sa atin sa quality ng ating debate at kahit sa live stream. Malamang talaga ang mga exposition ko kasi based on the Greek, meron talagang ginagamit na mga libro. Hindi kuro-kuro lang. Napakaliwanag dyan. No? So yan, ang sakramento is pamamaraan lang ng Diyos pagligtas ng tao. Hindi po pwede sola fide, faith alone na walang sakramento, walang magbibinyag sa'yo tapos maniwala ka kay Kristo. I-accept mo lang tanggapin si Kristo, personal Lord Savior, through faith alone, sola fide. Ligtas ka na agad, once saved, always saved. Wala po yun sa Biblia. Sa demonyo po yun kasi sa Biblia, ang salvation soteria, maraming fundamental and necessary na mga elements na kailangan mo to complete soteria. Hindi po pwede na ang salvation is faith alone lang ang element necessary. No, it is not sola fide that is necessary element for salvation. According to the New Testament Word Book by Dr. William Barclay, may pangalan sa Protestantismo, soteria involves repentance, 2 Corinto 7:10, Philippians 2:12. Kaya, yung sacrament of, yung pangungumpisal natin, kumpisal, sakramento ng kumpisal, forgiveness of sins, the sacrament of forgiveness of sins, is part of our salvation. 2 Corinto 7:10, Filipos 2:12, at Juan 20:21-23. O, tingnan natin dito. Si Kristo may tatag noon, He instituted the sacrament of confession. Acts 20:21-23. Muling sinabi ni Jesus, sumainyong kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinugo ko rin kayo. So, pagsusugo to ng pagkapari ni Kristo, Hebrews 3:1, sa Iglesia Katolika, na mga pari din, Revelations 5:10, Revelations 1:6, at John chapter 20, verse 21-23, kung paano akong inisinugo, Hebrews 3:1, the great high priest and the chief apostle of God, si Kristo ang pinakamataas apostol at punong pari. Ganon din ang kanya nakakababa sa kanya, mga apostol at mga bispo. Mga pari din sila. Isinugo ko rin kayo kung ano ako sinugo ng Ama. Pagkatapos ay hiningan niya at sinabi, tanggapin ninyo yung Espiritu Santo. So you will be saved by confession kasi matanggap mo ang Holy Spirit. The Holy Spirit is the life of God. That is grace, yun ang biyaya at grasya ng Diyos. Ang buhay niya mismo, the Holy Trinity, Father, Son, Holy Spirit. Tanggapin yung Espiritu Santo.
John 20, 21, 22, 23. Kung patatawarin yung makasalanan, so magpapatawad yung mga stewards of the mysteries of the sacraments of God. Binasa ko kanina, 1 Corinthians 4, 1 to 2, 1 Corinto 4, 1, 2, 1, 20, 21, 22, 23. Kung kanino mang kasalanan inyong pinapatawad, ay pinapatawad ng mga yon. Subalit ang hindi nyo patatawarin sa iglesia, through the ministers, through the priests, the bishops, and the pope, na successors of the apostles and Christ, the chief high priest. Subalit ang hindi nyo patatawarin, dito ay kapangyarihan talaga ito pagpatawad ng kasalanan, ay hindi patatawarin sa langit. John 20, 21, 22, 23. Biblia, letra po letra. Wala yung mga letra po letra. Translation ng Tagalog, wala pa rin ng Baptist, walang Adventist. Paano yan mapatawad ng kasalanan? Ito ang utos si Kristo. Kaya nga, ito nga ang sabi ni Dr. William Barclay, na yung repentance, 2 Corintios 7, meron kang gagawin, work out your salvation with fear and trembling. So yung repentance mo sa 2 Corintios 7, that would lead to salvation, soteria, salvation, soteria in the Greek, merong repentance, metanoia, would lead to salvation. Kailangan yun i-work out yun, Philippians 2:12 in the Greek, in the translations, and through the sacrament of confession, forgiveness of sins. John 20, 21, 22, 23, mapatawad ating kasalanan would lead to salvation. 2 Corintios 7. So confession leads to salvation. John 20, 21, 23, Philippians 2:12, kasi winark out natin ang salvation with fear and trembling. Napakaliwanag dyan. O soteria involves faith, but not faith alone. Ephesians 2:8, 2 Timothy 3:15, 1 Peter 1:9. But it also involves the element of hope. Romans 8:22, 23, 24, 25, 26. Tapos Ephesians 6:17. Inulit natin kahapon. Tapos Romans 13:11. Tapos Hebrews 3:6, 12, 13, 14. Tapos Romans 13:11. And then Ephesians or 1 Thessalonians 5:8 and 9. Soteria involves endurance. 4. He who believes to the end, Matthew 10:22, 21:13, will be saved. So, magkasala ako bukas o magkasala ako next week, next month. Kukumpisal din ako. So, that repentance leading to confession, 2 Corinthians 7:10, John 20:23, would forgive my sin, and I will be back in communion of God. Tapos, mangumunyon ako, din nandoon din si Kristo sa sacrament of the Eucharist, John 6:53-58. He who eats of me and drinks of my blood will have eternal life in him, unless you eat the body, my body, and you drink my blood, you have no eternal life in you. John 6:53-58. So yun ang sacrament ng Eucharist. Example na naman. Hindi ko objective dito on purpose na ilahad-lahat ng 7 sakramento in this live stream. Ang sakramento lang muna per se, na itong mga elements that is foundationary and that is necessary, kailangan talaga. Sinabi dito ni Dr. William Barclay, na Protestant and Biblical Theologian, Protestant Bible Scholar, kumpleto to sa simbahang Katoliko. Soteria involves not only endurance, Matthew 10:22, letra po letra, sabi ni Kristo, Matthew 24:13. Kasi walang one save, always save walang faith alone, sola fide. Wala soteria involves the love of truth, to Thessalonians 2:10-12. Salvation involves the fear, Jude 23, Philippians 2:12, Psalms 19:9. Tapos soteria involves grace, o yung grace, biyaya, niwala daw ang Baptist, Ephesians 2:8-9. Pero saan pamamaraan? Walang religious right. Sabi dito ni Strong's, may religious right yung mysterion sa sacramentum. Yung mysterion sa Greek, religious right yun. Wala kayong religious right, ordinance lang. So paano yung grace? Saan yun idadaan? Saan ang channel para mapunta? Galing sa Diyos sa langit, sa Holy Trinity. Sa atin dito, ma-apply objectively. Applied to us. Tayo ang subjective na mga recipient of the grace of God. Wala So, ilan na? Repentance, faith, hope, endurance, love of truth, fear, tapos grace, 7 na. Acts 15:11, 8, message of the cross, the gospel, involves the sight of the cross and memory of the cross. Hindi na nagkukuros walang ang cross sa simbahan, so walang memory, walang pag-iisip sa cross si Kristo. And involves continued work of Christ, 9 na. The verb chosen means both to save a man in the eternal sense and to heal a man in the physical sense. Salvation in the New Testament is total salvation. It saves a man, body, and soul. So total salvation yung susin. Hindi pwede one save, always save, kasi pati body, soul daw eternally. Yung katawan mo hindi na ba nagkasakit? Yung mga Baptist, one save, always save. So la fide lang.
pananampalataya. Nagkakasakit pa. It is so sin. Sabi dito ng Greek scholar na Protestant, Bible scholar at Bible theologian, si Dr. William Berkeley, kasamang katawan, kayo, nagugutom pa, nauuhaw pa, ligtas bang katawan nyo, kumakain pa kayo. Tapos nagkasala pa yung katawan, nagkasala pa yung kaluluwa nyo. Wala kayong sakramento, wala kayong sakramento confession. Ordinansa lang bautismo nyo at yung Eucharist nyo, once a year, once every month, ordinansa lang, hindi naman sakramento. So how can that save you? Napakaliwanag dyan. Basahin ko ulit dito sa Strong's. Tingnan natin Mysterion. 3677. 3466. Mysterion. Page 1649. Dito sa librong ito. Strong's Exhaustive Concordance of the Bible. 3466 Mysterion. A derivative of mayo, to shut the mouth, a secret or mystery, through the idea of silence, imposed by initiation, na imposed daw. So, kung gawain to ng Diyos sa Biblia, Mysterion, imposed by initiation into a religious rite, it is a mystery. Meron talang religious rite. Ito ang meaning original ng Greek word Mysterion, translated sa Katoliko, Latina Vulgata, Sacramentum. In many parts of the Bible, ang tigas ng ulo nito mga Protestante, mag-aral kayo ng Greek. Wala kayong mga libro Ulitin ko naman dito. Mysterion, Sacramentum. According kay Dr. Vine, Dr. Unger, at Dr. William White, Mysterion, ano dito? The church, meaning Ecclesia Catholic sa Katoliko, hindi naman kayo Ecclesia Catholic mga Baptist at mga Adventist, which is Christ's body, katawan ni Kristo. Colossus 1:18, Efeso 1:22-23. The union of redeemed men, pagkakaisa daw natin, ang sakramento nga gagamitin itong Mysterion, sakramento. The union of redeemed man with Christ, with God, in Christ saan? Efeso 5:32, sakramentum. Yung matrimony, pagkaisa, hindi lang pagkakaisa, one body and soul, one body and spirit sa asawa mo, sa mister mo, kundi pagkaisa din yun kay Kristo, kay ginawa ng simbahan. Ang mga apostol at mga obispo, sila yun ang mga stewards or administrators of the grace of the sacraments. 1 Corinthians 4:1-2, Ephesians 5:32, Colossus 1:27. Napakaliwanag dyan, this is a great sacrament, matrimony. I'm referring to the marriage of Christ and the church. Ephesians 5:32, letra po letra. This may be added the 7 local churches. So, iglesia talaga involved ang sakramente. Mysterium, under angels, sin and symbolism, example in Revelation 1:20. The ways of God, ang pamamaraan ng Diyos, the method of God, the process of God, the ways of God in grace, Ephesians 3:9. The word is used in a comprehensive way in 1 Corinthians 4:1. 1 Corinthians 4:1, binasa na natin dito sa Biblia, letra po letra. By administrator of grace, mga apostol at mga obispo. Unang Korinto 4:1-2, Gawa 20:28, Efeso 3:9, basahin natin. Ang pamamaraan ng Diyos sa pamamagitan ng sakramento bilang administrator, ang mga apostol at mga kasunod nila, mga apostolic succession, which is the bishops and the priests in the Roman Catholic Church, the Ecclesia Catholici, Episode 3:1-2. Sinusunod ninyo noon. Dahil dito akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Kristo Jesus alang-alang sa inyong mga himpil. Marahil ay nabalita na ninyo na dahil sa kagandang loob ng Diyos, the grace of God, na ipinagkatiwala niya sa akin. So the grace of God, pinagkatiwala sa mga obispo kasi silang administrator ng Mysterion, Sacramentum, mga sakramento, no? Greek 3466. Mag-aral kayo ng Grego. At ang tungkulang ito para sa inyong ikabubuti. Verse 9. At upang may panawa sa lahat kung paano isasagawa ng Diyos ang kanyang lihim na plano, Mysterion, isasagawa ang Diyos sa pamagitan ng mga apostol. Sa mga nakarang panahon ay nahilim ito ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. But now, the church is made the administrators of grace. Ephesians 3:1-2, 9. Episode 3:1-2, 9. Basahin yung Biblia, no? Lahat ng matalata ko dito, i-take down nyo dito, tapos i-compare nyo. It is the whole Bible in context. Hindi yan chap-chap. May unity yan ng mga verse ng Biblia nga kinot ko dito. Kahit Protestant scholars ang nagsabi, Episode 3:1-2, 9. I-connect nyo sa unang Korinto 4:1-2. I-connect nyo sa John 20:21. Inutusan sila ni Kristo. Hebrews 3:1. The eternal high priest and the chief apostle. Ito mga sakramento. Sa Gawa 20:28, the successors of the apostles, 1 Timothy 4:14, 1 Timothy 3:1-7, Titus 1:5-7, etc. Alam kong Biblia, ang lahat ng sulok ng Biblia Kaya laglag talaga sigurado, bugbog sarado kung makipagdebate ito sila kasi walang alam sa Biblia, walang mga libro, kawawa. Ito, Thayer's Greek English Lesson, page 420.
Meron ba talaga ang sacramentum from the original Greek mysterion in the Bible? The Vulgate translates the word sacramentum. In the Old Testament, anong talata? I-quote nyo, Daniel 2:18. So bumili kayo ng Latina Vulgata, mga Protestante, Daniel 4:6, Tobit 12:7, Wisdom 2:22, Ephesians 1:9, Ephesians 3:3:9. O binasa ko kanina, Ephesians 3:9. Meron pa palang Ephesians 1:9. Meron din Ephesians 5:32. O 1 Timothy 3:16, Revelations 1:20. So ang Diyos ang gumawa nun. Basahin lang natin ng 1 Timothy chapter 3, verse 20. God manifest in the flesh. This is the mysterion, sacrament of our religion, of godliness. 1 Timothy 3:16. Tingnan natin ito, New ASB. Kung hindi ba ito, gawain ng Diyos ang sakramento nang naging tao si Kristo, ang Diyos na nagkataong tao, upang iligtas tayo at tubusin tayo sa pamamaraan ng sakramento na itatawag niya dito sa simbahang katoliko, the Ecclesia Catholicae, yung mabautismo, kumpil, Eucharistia, kumpisal, santalana, pagpapari at kasal, etc. Pito yan. O, basahin natin 1 Timothy chapter 3 verse 20. Binasa ko kanina Bastisiste, sostestetai, baptism, those who will be baptized shall be saved, will be saved. Yun ang result sa salvation. Yung soteria, yung zosen, yun connected yun sa baptism, sa rito, religious rite na bautismo, the sacrament of initiation. Mark 16:16-15, 1 Peter 3:20-21, baptisma, zosi. So, ang bautismo daw, nakapagligtas, tapos tutulan ng baptist at mga born again na once saved, always saved. Tapos, sola fide, panampalataya lang. Nawala sa Biblia, letropolita, wala sa Biblia. Invento yung aral sa demonyo 1 Timothy 3:16. O 3:15 muna tayo mag-start. But if I delay in order that thou mayest know how to behave in the household of God, to behave, which is the church of God, of the living God, the pillar and bulwark of the truth. Itong Ecclesia Catholicae, Acts 9:31. Pro Romaios Catholic, ito si Ecclesias, Romans 16:23. The general, pangkalatang pulong at iglesia, Hebrews 12:23, ginamit dito ni Vines. Dito according to the word iglesia or assembly in Vines. Gusto nyo, basahin ko ulit. 1 Timothy 3:15-16. And confessedly, great is the mystery of our piety or religion or faith. Eusebius. God who was made manifest in the flesh, was justified in the spirit, was seen by angels, was proclaimed and preached among nations. Kaya nga Katolik all over the world, preached among nations, was believed in the word and was taken up in glory. In the Greek, sabi dito, kai homologosomes. So homologosomes, we confess. Meron tayong confession Mega estente tes, Eusebius. Mysterion or sacramentum in Latin, sacramentum to in Latin na Vulgata, 1 Timothy 3:16. Theos, Epiphanete, meaning manifest, epiphania, yun yung epiphany. Hensarche, edikaya theste, yung justification in the spirit. Paano yun? Yung mysterion, yung sacramentum. Inside the church, the pillar and bulwark of truth, 1 Timothy 3:15. Through the sacraments, doon ang ginastify ng Diyos ang mga tao sa iglesia, 1 Timothy 3:15. In context of verse 16, kasi ang Diyos naging tao. Kaya, He sanctified this religious rites using the sacraments, using the elements of nature dito sa mundo. Napakaliwanag, Katoliko na nakasunod dito sa Biblia. Hindi alam ang Grego, hindi nga alam magbasa ng Grego, lalo na mga Latin ng Greek words, lalo na sa Hebrew and Aramaic in the Old Testament ko. Bankrupt talaga, 0 na 0, kawawa. So, i-share nito, hindi sila maka-livestream ng katulad ko na gumawa, maggamit ng mga ganito, kasi ito, pabor sa Katoliko. Ang gawa ng Protestant Bible scholars and Bible theologians, sila 0 dito. Pati nga kaligtasan, soteria is using human agents din. Meron din na ginagamit ng Diyos ang tao. Later na yan about the saints. So ayan, the last point before I end, yung dikayo, justification, comes from the Greek word just. So yung just, dikayo, it is really, what does that word really mean? It really means na talaga ang tao naging matuwid. You justify God. You are not only declared righteous by God. Halimbawa, ako masama ako ngayon. Paano naging declared ako righteous? Panampalataya lang ako sa lafili? No. Tapos nandiyan pa rin ako state of mortal sin. I must repent because repentance, sabi ni Dr.
Dr. William Berkeley dito, repentance is necessary for salvation. 2 Corinthos 7:10. Repentance, true repentance can lead to salvation. 2 Corinthos 7:10. Philippians 2:12, work out your own salvation. Kung magkasala ako, magrepent ako, I'll go to confession. John 20:21, 22, 23, Philippians 2:12. Yun ang action of salvation. Yung sacrament of confession na wala sa protestante. So after I confess, after I repent of my sin, tapos gagawa ako ng matuwid, justified na ako. So i-declare ako ng Panginoong Diyos na tunay talaga na just. Sa protestante, sola fide lang, panampalataya lang daw. I-declare ka agad ng Diyos kahit pa makasalanan ka pa. Hindi ka pa nagsisisi ng kasalanan, nanampalataya ka lang kasi walang pagsisisi, walang sakramento, wala kang gawain na good works for salvation. Kontra mo, Filipos 2:12. Kontra mo, Juan 20, 21, 23. Kontra mo, 2 Corinthos 7:10. So, faith ang faith ka lang. Puro faith. Paano ka maligtas dyan? Manampalatay ka lamang. Once saved, always saved na agad. May gagawin ka eh. Kaya the just is really those who do the work of God. So, itong dikaios. Righteousness, the righteousness. Ano pag-declare ng Diyos na righteous ka? Sa Greek, dikaios, page 148. Nag-aaral ako dito ng Greek words. Thayer's Greek English Lexicon. Mga makapal to, pero alam ko na saan ang page dito, kahit walang marker. Kasi pinag-aralan ko to, naubos ko na to pagbasa. Ito makalaban ko, kapal ng mukha, makipagbati kayo sa chief apologist, wala kayong alam sa Greek. Naghirap nga kayo magsalita sa English eh. Paano pa ngayon sa Greek, wala kayong libro, hindi kayo nag-aral, mga Adventist. Kung sa Sabat, mabugbog ka naman dito sa Camacho, June 18 ng gabi. Sundan nyo, magdebate kami sa Russia TV. Page 148 dito sa Thayer's Greek English Lexicon. Ano yung just, yung mga matuwid, mga righteous na mga tao, mga just person, dikaios. Anong ibig sabihin? Righteous, observing divine and human laws, one who is such as he ought to be. So, i-declare ka ng Diyos as just, kasi nag-observe ka ng kanyang laws, divine laws, utos ng Diyos. Hindi lang utos ng tao, utos din ng Diyos, sinusunod mo. Isa po na ginawa lang utos ng Diyos, susundin. Once saved, always saved, through faith alone, sola fide. Wala sa Biblia, sa word ng just, dikaios. In the Greek lexicon ng dictionary, talagang utos yan ng Diyos. Naku, nakakahiya niyan. Ultimo justification, wala palang alam itong mga protestante. Kaya yan, tingnan natin sa Biblia para walang lokohan. Hindi marunong magbasa ng Greek Bible ako. Meron ako dito New American Standard Bible in the Greek. Sino yung just? Sino yung matuwid? Mga matarong, mga buutan, mga linuwas, mga redeemed, tinubos ng Diyos at iniligtas. According to the Bible, First Epistola Catholica. Ito naman problema walang Katolika Epistola. Itong protestante na Latin. So, walang alam Walang alam sa Biblia, kaya walang Latin. Epistola Catholica ad Sancti Juani Apostoli, the first Catholic epistle and letter of St. John the Apostle, chapter 3, verse 7. Sino ang matuwid? Yung nanampalataya lang, tapos makasalanan ka pa rin na estado? Tapos wala kang sakramento, pinapasukan. When you repent, diretso lang repent sa Diyos. Walang sakramento, sacrament of reconciliation. 2 Corinto 5:18, 19:20, Juan 20:21, 23, 2 Corinto 7:10, at Filipos 2:12. Mali! 1 John 3:7. Dito sa Catholic Epistle of St. John the Apostle. Epistola Catholicae. Sabi dito ni Thayers, ang Catholic word 2:5-7, Greek 2:5-7. O 2:5-5 and 2:5-6, Ecclesia Catholicae, an Epistola Catholicae. Hindi nyo rin matutulan, wala pa nakatutol dito. Sige, sundin nyo ako dito mga libro ko. Bumili ka ng mga libro, mga Adventist at mga Baptist. Tutulan nyo si Brad Alvin. So, na to, panahon na to, dapat ng knowledge of the Greek should be shown to be shared. Ito, kung nauna pa dito itong mga punto por punto, magsusunod na naman to sa style ko. So, sinong nauna dito? Chief Apologist. 1 John chapter 3, verse 7-8. Basahin natin. Little children, let no one deceive you. Huwag kang paluko, mga maliit ko't mga anak na mahal ko. The one who does and practices righteousness is the one who is righteous. So yung justified by God, hindi lang yung declared by God. Romans 4:5. Dapat gumawa ka rin ng righteousness. Gumawa ka rin ng justice and justification of God through the sacraments at through following the commandments of the Church of God. Itong sinabi ng Thayers, gumawa, sumunod sa utos, divine will and human will.
Yung dikayos, the just, ang yung matuwid at righteous, according dito. O, binasa ko dito sa prayers, basahin ko ulit, pabalik-balik. First John chapter 3 verse 7, Epistola Catholica ad Sancti Juani Apostoli, just as Jesus is righteous. O si Kristo ba, inideklara ba na matuwid sa Ama at just? Si Kristo ang Panginoon natin, our Redeemer and Savior. Dahil lang na-ideklara siya ng Ama, this is my beloved Son, who is just, who is good. No! Nadeklara siya ng Ama kasi talagang gumagawa siya sa kalooban ng Ama. Hindi siya gumagawa ng kasalanan, ng bisyo, ng kasalanan. Wala eh. Nag-administer pa siya ng sakramento, naminyag siya. Oh, He forgives sins. Oh, He healed the sick, even through anointing of the Holy Oil. Mark 6:13, James 5:13, 14, 15. Oh, napakaliwanag dito. Nandun siya sa kasal ng Kana, John 2:1-12. So si Kristo mismo gumawa ng mga sakramento for our salvation and for our redemption. Wala yan lahat ng 7 sakramento sa hindi Katoliko eh. Paano ang grace matanggap? Walang alam sa Greek na Bible at sa Latin Bible. Kawawa, puro translation, nagkamali pa. Hindi naintindihan, napakaliwanag dito. In the Greek, sabi dito, hopoen, ibig sabihin, one doing, pendikaisonen, righteousness, dikaios is tin. So yung dikaios is tin, dikaios, just, righteous. Yung gumagawa ng righteousness, may gawa ng righteousness. Nasa Biblia lahat ng gawa ng righteousness. Old and New Testament. Nasa Katoliko na itinuro, Mateo 28:19-20. At turuan nyo sila na sumunod ng lahat ng inutos ka sa inyo. Lahat ng yung bautismo, 7 sacraments, commandments, maging mabait at mabuting tao dito sa mundo, sa Diyos, magmamahal sa Diyos at magmahal sa kapwa-tao, etc. Marami yan. Hanggang sa kamatayan, endurance, we will be saved. Matthew 10:22, Matthew 24:13. So ayan, bugbog sarado ang mga hindi Katoliko. Hindi kasi nag-aaral eh. Walang mga libro, kawawa. Tapos magtuturo dyan, magpastor-pastoran. Ano ituturo nyo sa mga membro, no? Panluloko lang. O ito, justification. Justification, basahin natin dito. Letter J, dito sa Vine's Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Terms. Justification. Nandito naman yan, mag-aaral kayo. Dikaios noun, dikaioses. Ibig sabihin, the death of Christ could indeed be regarded as fulfilling such a decree. But as the apostles' argument proceeds, the word, dikaioses, justification, to justify, as is frequently the case, passes from one shade of meaning to another. Anong meaning na passes to another? Here stands not for a degree, but an act. Hindi lang decree na declaration na ikaw ay righteous na, sabi ni Kristo at ng Diyos Ama. Hindi. Act din yan, gawain. May ginawa ka rin, hindi lang ka lang nagrepent, hindi ka lang nanampalataya, act of faith. Meron ka talagang ginawa, nagrepent ka, pumasok ka sa kumpisalan, dun sa mga ministers of the sacraments of the mysteries of God, 1 Corinthians 4:1-2, John 20:21, 22, 23, Hebrews 3:1, Revelations 1:6, Revelations 5:10, etc. Dami eh. Anong talata? Revelations 15:4, righteous acts, King James Version, judgments, and 19:8, Revelations 19:8, righteous acts of the saints. That is the King James Version, meaning of righteousness. Righteousness pala sa King James Version, gumawa talaga ng kabutihan o katwiran. Ang mga banal, hindi lang nadeklara na mabuti sila at tapos makasalanan pa, hindi pala gumawa ng mabuti. O Revelations 19:8, walang alam ito. Yan ang problema dito eh, walang alam sa Biblia. Revelations 19:8, kaya nga napunta sila ng langit ang mga banal kasi gumawa sila ng kabanalan. Gumawa sila ng katwiran ng Diyos. Gumawa sila ng righteousness at just act. ACT act. Gawa po yun na nakapagligtas yung sakramento, yung paging mabait. Sumusunod ka sa lahat ng utos ng Diyos. Makapagligtas yun, makapunta yun ng langit sa Biblia. Yun ang turo ng Simbahang Katoliko. O sabi dyan sa Vine's Complete Expository Dictionary, Revelations 19:8, the just acts of the saints. Akto yan, hindi lang deklarasyon. It is not only a decree. Basa Revelations 19:9. And he said to me, it was given to her, yung mga santo, to clothe herself in fine linen, bright and linen. For the fine linen, ano yun? Righteousness of God lang ba? Is the righteous acts, ang mga mabuting gawa,
of the saints. Righteous acts of the saints. Yun nga ang righteousness. 1 John 3:7-8. Huwag kayong paloko. Ang tunay na matuwid, gumagawa ng katuwiran. May gawa, hindi pananampalataya sola fide lamang, tas once saved, always saved. Wala yan sa concept sa Biblia. Sa demonyo yan, idagdag sa Biblia. Anong Corinto 4:6? Anything not from the Bible, James 5:12, Matthew 5:37. Sa demonyo yan, wala sa Biblia. Once saved, always saved. True sola fide, faith alone, merong gawang mga mabuting gawa, righteous acts, sa mga banal sa langit, papunta ng langit. Revelations 19:8. Sabi dito ni Vines, sabi ng Biblia, sabi ng Katoliko, pero hindi sabi ng Protestante, hindi sabi ng born again evangelical, at hindi sabi ng Baptist. Naku, kawawa kayo kung maloko kayo ng mga Baptist. Wala kayong kaligtasan, kasi sola fide, tapos once saved, always saved. Wala yan sa Biblia, wala po yan sa Biblia. O page 339 again, dito. I have studied this, mga kapal to na libro, naubos ko ito pa nagbasa dito. Page 339, He is through Christ as a propitiation by an instrumental in His blood. May instrumento na ginagawa sa justification, declaration of justification. Ano yun? Dugo ni Kristo. Romans 3:25, the justifier of him that hath faith in Jesus. Justification, Romans 3:25-26, being the legal and formal acquittal from guilt by God as judge. Formally, you are declared just through the blood. May instrumental ito, dugo. Meron ba kayong dugo? Mga Adventist, mga Sabadista, mga Protestante, mga di-Katoliko at mga anti-Katoliko. Wala kayong dugo sa Holy Eucharist. Paano kayo ma-justify? Tayo nga makasalanan ng katawan at kaluluwa, kaya ipainom ang dugo sa atin. Kasi yun ang instrument. Ang word daw sa Greek, true. So, may instrumentality. Wala kayong dugo. So, saan yung instrumentality? Direct to God. Walang instrument sa dugo, na literal na dugo. This is my body, this is my blood. Matthew 26:26-29. Luke 22:19-20. John 6:53-58. Tapos Mark 14:26 below. 1 Corinthians 10:15-16. Unang Korinto 11:23-27. Revelations 2:18-19, etc. Maraming talata sa Biblia. May dugo talaga na instrumentality. Yun yung sakramento sa Eucharistia. Napahaba tuloy ako dito. So walang pasukan nito ang 50 mil karilyon, mga sulpot kayo, Pastor Fuentes, magkaibigan tayo, makinig kayo kang Brad Alvin. This is time to come back to the Catholic Church. Maghirap lang kayo dyan, Brad Rian, dyan sa labas ng Katoliko. Wala kayong makain dyan kasi sa demonyo. Pahirapan kayo dyan. Wala na kayong mabili na pagkain. Wala na kayo to even rent a home. Kasi pahirapan kayo ni Satanas dyan Tapos nabash pa kayo ng mga Katoliko. Kasi mali kasing aral nyo. Ako dito, may nagbash ba? Wala makapalag sa akin. Nga kayo lahat. Pati yung mga Katoliko na kontra sa akin. Hindi sila wala nga lahat yung makalaban ng chief apologist. Kasi dito talaga, Biblia, letra polita, Greek and Latin. Walang mga exposition ng ganito na sharing. Dito mula pa noon hanggang ngayon, ako lang namuno dito. Ako lang nauna dito kasi alam ko Greek, Hebrew, Latin. Ang iba dyan, mag-aaral pa matagal pang panahon. Ako, I'm already old, mamamatay na ako anytime. So, wala na, tapos na. I will do my live stream, fellow Catholics, beloved brothers and sisters inside the Catholic Church, na yung kaalaman ko sa Grego, yung pag nag-aral ko, i-share ko talaga dito to bolster the fact that the Catholic Church is the one true church founded by Christ in Matthew 16:18-19. Ito yung nakaintindi sa Biblia sa 2 Timothy 3:15, 16, 17. At mga aral nito, makapagbanal sa atin, John 17:17, 2 Timothy 3:15, 16, 17. At ito naka-resulta ng mga santo sa langit. Pangkalatang pulong ng Iglesia, General Assembly of the Firstborn, Hebrews 12:23. Ginamit ni Vines dito na langit na. Revelations 19:8, because they have righteous acts of the saints. Ginawa talaga ng mga mabubuting gawa ng mga santo, kaya napasok sila sa langit. Matthew 25:31-46, etc. Daming talata. Ephesians 2:8-9 hanggang 10. Yan nga sa Biblia Ulitin natin bago tayo magtapos. I-review natin dito. William Barclay, paulit-ulit to. Masakit to sa tenga kasi wala silang mga librong ganito. Pasirox ko to kung maghingi kayo, no? Sa ulian nyo lang ang Xerox ko dito. Soteria, salvation involves work of Christ, yung sakramento. Wala sakramento ang Baptist, Adventist, mga Protestante, so zero. Gospel, the preaching of the cross. Soteria involves the message of the cross. Soteria involves the grace of God. Tatlo na. In a general sense, salvation talaga, hindi lang kaluluwa, kundi katawan. Katawan, hindi na ba kayo nagugutom, mga Baptist, mga born again evangelical, na once saved, always saved, through faith alone, sola fide. Nagugutom pa kayo, namamatay pa kayo. So wala pang eternal life, hindi pa total salvation. The verb susin means both save
to save a man in the eternal sense, and to heal a man in the physical sense. Salvation, soteria, zozen, in the New Testament, sa bagong tipan, New Testament, ang kaligtasan, salvation daw, zozen and soteria. Sabi ni William Barclay, ni Brother Alvin, ito sa salvation, it saves a man, body and soul, katawan at kaluluwa. So saan ang katawan nyo? Tayong mga Katoliko, ligtas sa ba tayo sa gutom? Kumakain ba tayo Iligtas sa ba tayo sa sakit? Nagkakasakit tayo. Ako nga, inuubo ko, nagkakasakit ako. Bago lang ako labas sa ospital, tapos gabi pa tindi ang ubo ko ngayon, baka mamatay ako dito sa ubo ko, wala na akong gamot. So total salvation of body and soul. Mga Protestante, wala kayong alam ano pa, tatlo na. Grace of God involves fear, Filipos 2:12. Work out your salvation with fear and trembling, Jude 23, Psalms 19:7, Proverbs 1:7. Soteria involves fear. Soteria involves the love of truth, 2 Thessalonians 2:10, 11, 12. He who does not love the truth shall not be saved, but they will be damned, they will be condemned. 2 Thessalonica 2:10-11. Basahin nyo Biblia. Endurance 6, Matthew 10:22, Matthew 24:13. It involves hope, Romans 8:24-25-26, Ephesians 6:17. Tapos 1 Thessalonians 5:8 and 9 and many verses. It involves faith, but not faith alone. Ephesians 2:8 to Timothy 3:15, 1 Peter 1:3-5, 9. Tapos yung eternal life in the next life to come. Tapos 9, it involves repentance. Soteria involves repentance. 2 Corintios 7, 1:20, 21, 23 at Filipos 2:12. So mga kaibigan kong mga Katoliko, hanggang dito na lang, isasahirin natin ang masakramento, no? Let's just do in a positive way type of apologetics. Ako ang namumuno at nangunguna dito, ang Chief Roman Catholic Apologist Bishop Delegated, na i-share sa inyo mga Greek knowledge of the Greek letter, Hebrew and Aramaic. By and by, konti-konti lang kasi hindi nyo makaya pag lahat binigay ko sa inyo. Sobra nang tinambak ko na karunungan at kaalaman sa inyo lahat. Hanggang dito na lang. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Pray with me. Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, so ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead us to heaven, especially those who need most of the divine mercy. Lord, as we make the sign of the cross, as we remember the cross, according to the Greek word, according to the Protestant scholar William Barclay, it is the remembrance of the gospel is part of our salvation. 1 Corinthians 1:18 and many verses in the Bible. 1 Corinthians 2:2, the message of the cross. 1 Corinthians 15:1-3 is the message of salvation. Please guide and protect us, and continue to shower us your gracious blessings and love. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Shout out again to my friends and my disciples, Brad Raymond Gailo. Praise God. Galing mo, Brad. Thank you. Pro Deo et Ecclesia, to God be the glory. Brad Raymond Gailo. Brad Jessilo Ursal, mga sulput, walay challenge. Supakan ninyo ang stud ni Sir Alvin. No, hindi nila kaya. Nga sila, kulang sila ng detalyado to. Tapos mga ginamit ko dito, Protestant, mga malaking pangalan, sila wala walang mga ganito. Kawawa mga mahirap to mga Protestanteng ito, tapos lalaban sa Chief Apologist. Wala Bugbog sarado kung makipagdebate ngayong June 18, sundan nyo Jessilo Ursal. Di ba sa Sabat, according to the Greek, mabugbog na naman yan. Wala nang nalaban sa akin kasi wala na si Badalabing ang Chief Apologist ng Katoliko. Linabas ng karunungan sa Grego. Wala na tayo dyan. We are out of it. Bugbog na talaga tayo. We are talunan na, surrender na mga hindi Katoliko. Final now, this time of my life, because I don't know if I die tomorrow or next week or next month. Please pray for me and my apostolate. Brad Richard Navarro, Brad, please help me as you promised. Thank you very much. God bless you and your family. Inday Periang is watching, and others. Again, Brad Fuentes R.A., Glaze Fernando Rosete, and anybody else watching me. Please share to your walls, your Facebook pages, no? Huwag kayong matakot kasi hindi naman ako nagpamumonetize. Ito ako namimera. At may pangalan na ni si Badalbi, hindi na kailangan mong pasikat pa. Huwag kayong matakot na sikat ako. Matagal na akong sikat mamatay akong sikat talaga kasi nga ang title ko, Bishop Delegated, Chief Apologist. So wala nang debate dyan. Good night, good evening, and God bless. Share to your walls, to your group and pages. Amen. Praise the Lord. Glory. Hallelujah. Bye-bye. Bukas na naman or next day kung gustuhin ng Diyos.